Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang gabi. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat sa intensyon na ito at sa iba pa nating mga kahilingan. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan
hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, gayon din mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa paggabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang propesiya ni Mikas na sa Bethlehem manggagaling ang Mesiyas. Sa kanyang pagsilang, kapayapaan ang maghahari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa maangkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalan. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglihin mo't aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin na ang minsang pag-aalalay ni Kristo ay ang pinakamagandang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang lahat ay maligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya,
Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Marie nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. May istorya sa buhay ni President Thomas Jefferson nang siya'y presidente pa ng Amerika. Minsan, kasama ng mga kasamahan, nag-horseback sila sa countryside ng Amerika. Hanggang sa makarating sila sa isang ilog na hindi nila napaghandaang mataas at malakas yung alon. Kasi bunga ng sunod-sunod na pag-ulan, hindi nila yun inaasahan. So kinakailangan kalkulado nila ang bawat pagtawid nila, isa-isa. Buong ingat, dahan-dahan. Habang ginagawa nila yon isa-isa, mayroong isang estranghero na nasa tabi lang, tinitingnan lang sila. Hanggang sa turn na ng presidenteng mag-cross ng river, bigla na itong nagsalita at humiling sa presidente na isakay siya sa kabayo na sinasakyan ito para itawid sa ibayo. Pipigilan sana siya ng mga kasama ng presidente, pero the president insisted, sasakay ko siya. So nakarating sila sa kabilang ibayo. And then when this stranger slid off the horse and onto the ground, nilapitan siya ng isa sa mga kasama ng presidente nang sabi sa kanya, "Ikaw talaga, napakarami mo namang hihinga ng tulong." Presidente pa, "Ha?" Nabigla siya. Kasi hindi niya talaga alam
na presidente ang hiningi niya ng tulong. Ang sabi niya dun sa kumausap sa kanya, basta alam ko lang, habang pinagmamasdan ko kayo, na tumatawid sa ilog, isa-isa, gusto kong humingi ng tulong, pero ang nababasa ko sa mukha ninyo, no eh. Pero nang siya na, yes ang nakita ko sa mukha niya. And true enough, hindi ako nagdalawang salita sa kanya. Tingnan nga po ninyo yung katabi ninyo. Sulyapan ninyo. Anong salita ang nakikita ninyo? No ba? O yes? Matagal mo nang nakikita yan. Lalo na kung regular ka dito nagsisimba. Minsan nakakatabi mo pa. Nakakibuan mo man ba kaminsan? Nakatanguan mo pa ba kahit minsan? Natanong mo ba kahit paano ang pangalan? Father, gusto ko sana, kaya lang, parang ang taas ng kilay eh. Parang no eh. Parang suplada eh. Yung kasama mo sa trabaho na gusto mo maging close sana, ilang beses kang nag-attend pero parang hindi pwede. Parang masungit eh. Yung schoolmate mo na gusto mong maging kaibigan, ilang beses kang nag-attend pero parang mayabang eh. Yung kasama mo sa bahay, asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, na gusto mong makausap lang sana, makamusta, makapag-bonding kayong dalawa, pero parang hindi pwede, parang busy eh. Si Father Fidel, magpapapicture ka lang sana, ka-counseling ka sana, mangumpisal ka sana, pero parang pagod eh. Parang hindi pwede. Seriously, may mga taong ganito na parang may malaking salitang no sa noo sa pagkatao. At wag ka, minsan kahit mga sales lady sa mall, tatanong ba ako dito? Kahit waiter sa restaurant, utusan ko ba ito? Kahit grab driver, delivery boy, minsan kahit empleyado mo eh, minsan kahit kasambay mo eh, parang nag-aalangan ka. Kaya wala sa itsura eh, wala sa estado ng buhay eh. Kasi minsan may mga mataas ang estado sa buhay, pero madaling lapitan at home ka na mag-request, humingi ng tulong sa kanila. Pero may mga taong ordinaryo lang, kahit magpo sa harapan mo, hindi ka pa rin sigurado eh. Nasa sa disposisyon, nasa sa aura, nasa sa dating ng tao. And that speaks so much about what's within him, what's within her. Yun ang pinag-usapan natin kahapon. Kung ano yung mayaman ka, kung ano yung marami sa puso mo, kung ano yung laman ng pagkatao mo, yun ang mararamdaman ng tao. Natural yun na lilitaw at mamamalas sa mga kilos mo, sa mga pangangatwiran mo, sa values mo. Hindi ko alam kung familiar kayo sa kaban ng tipan. Sa Old Testament yan eh. Itong itsura niyan, ito ay kahon na pahaba, nababalutan ng ginto, may dalawang anghel sa ibabaw sa kabilang dulo. Ito ay ipinagawa ng Diyos sa mga sinaunang Israelita para maging simbolo ng presensya niya sa kanila. Kasi ang nakalagay dyan, yung tapyas ng bato na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang 10 kautusan na ibinigay sa mga tao. Later on, nailagay din dyan yung mana, yung flakes, yung tinapay na pinaulan ng Diyos para makakain sa ilang mga Israelita. Nandyan din later on, yung tungkod daw ni Aaron na may usbong. Kaya iginagalang nila yan eh. Minamahal nila. Masaya sila pag yan ay kasama, kapiling nila. Malakas ang loob nila kapag yan ay dala-dala nila sa pakikipaggera. Sapagkat ito ay presensya ng Diyos sa kanila.
Sinabi ko po ito kasi ito yung parang sinasabi sa atin ni San Lucas sa ating ebanghelyo na si Maria ay kaban ng tipan. At ang pinakamalaking pagkakaiba, yung kaban ng tipan in the Old Testament, ang nakalagay doon, mga simbolo lang ng presensya ng Diyos. Pero kay Maria, nandun mismo sa kanya, napupuno mismo siya ng Diyos. No wonder, dito sa encounter, kay Elizabeth, ni Mama Mary, naggagalaw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth. Ito yung parang naging reaksyon ni David in the Old Testament nang makamit niyang muli, mabawi nilang muli ang kaban ng tipan. Naglulundag siya sa saya. Umawit ng papuri sa Diyos. At kung papaanong ang kaban ng tipan na yan ay nanatili sa bahay ni Obed for 3 months at nagbigay ng pagpapala sa kanyang sambahayan. O di ba't sa Ebanghelyo, sinasabing nanatili rin si Maria sa bahay ni Elizabeth sa loob ng 3 buwan at walang duda na pinagpala sila ng presensya ni Maria na makabagong kaban ng tipan na yan, na si Kristo, ang Diyos ay nasa kanyang sinapupunan. Kaya, ang ating mahal na ina, kahit tingnan nyo naman po sa mga imahe, sa mga pictures niya, maaliwalas ang kanyang itsura. Kahit umiiyak siya, maganda ang itsura niya. Kahali-hali na, yes face siya. Nandoon sa kanyang aura ang saya at nandoon sa kanyang aura ang kahandaang magbigay ng tulong sa iba. Nakita ninyo sa ating ebanghelyo, ang pagpunta niya sa kanyang pinsan ay nagdulot ng saya kay Elizabeth. Ang pagpunta niya sa kanyang pinsan ay may pakay ng pagtulong, nagkusa. Hindi na kinakailangan sabihan pa. At si Elizabeth naman, kahit alam niyang buntis din si Maria, hindi nag-alangan. Natanggapin ang tulong na ino-offer ni Maria sapagkat kitang-kita niya kay Maria ang kahandaan na tumulong talaga. Kasi si Maria ay kaban ng tipan, si Maria ay pinananahanan ng Diyos talaga. Kung meron pong isa sa mga challenges, ang ebanghelyong ating napakinggan, ay yan, katulad ng mahal na ina, tayo ay maghatid din ng presensya ng Diyos sa bawat isa. Presensya na magbibigay saya. Presensya na magpaparamdam sa ating kapwa na ang dala natin ay ang Diyos na nakahandang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong niya. Tayo naman ay templo ng Espiritu Santo. Tayo naman ay nangungumunyon. Kaya walang dahilan upang hindi ito natin maiparamdam sa iba. Nakalulungkot na sa mundong ito, palasak nating sinasabi, lahat tayo may pinagdaraanan. So lahat tayo may kanya-kanyang kalungkutan. Lahat tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Kung bakit kakaunti ang mga taong tumutugon sa kalungkutan na yan, sa pangangailangan na yan, marami naman sa atin, tayo ay templo ng Espiritu Santo. Marami naman sa atin ang tumatanggap sa salita at sa katawan at dugo ni Kristo. Kung bakit hindi ito ang ating pinaiiral, pinararamdam sa iba. Tinatalo ito ng ating pagiging makasarili, ng ating pagiging sakim. Tinatalo ito ng mga negatibong bagay sa puso natin. Kaya sabi ko nga rin nung nakaraang sermon ko, ramdam na ramdam ang epekto ng kasalanan sa mundo. Parang mas matingkad talaga ang kadiliman sa kaliwanagan, ang kasamaan sa kabutihan, ang kasinungalingan sa katotohanan. Hindi dahil kokonti ang mabuting tao. Mas marami pa ring dihamak ang pinananahanan ng Diyos sa mundong ito.
Mas marami pa rin di hamak sana ang mabuting tao. Kaya lang, mas pinaiiral ng mga taong ito ang kanyang pagiging makasarili at hindi ang nasa sa kaniyang si Kristo. Sana mga kapatid, sa misang ito ang hilingin nating biyaya na maiparamdam natin ang Panginoon sa buhay natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, lalo tigit sa pamilya natin. Kung pagmamasdan natin ng Belen, ito ang naramdaman ni Maria kay Jose. Ito ang naramdaman ni Jose kay Maria. Ito ang naramdaman ni Jose at ni Maria kay Kristo. At si Kristo, bagamat Diyos, ay nagkatawang tao. Ito ang naramdaman niya sa mga magulang niya. Ito dapat ang maramdaman natin sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating mga sari-sariling pamilya. Dapat ang presensya ng bawat isa ay nagdudulot ng saya. Dapat ang presensya ng bawat isa ay nagpapaalalang ang Diyos ay handang tumugon sa ating pangangailangan sapagkat ang Diyos ay mabuti at mapagmahal pa rin talaga. Nakakagulat nga at nakalulungkot din na kung minsan may mga pamilya na may miyembro ng pamilya na bigat na pala. May miyembro ng pamilya na breadwinner pa pero napapagod na. May ama, may asawa na nahihirapan na. May anak na hindi nakakaramdam ng pagmamahal. At may miyembro ng pamilya na kung minsan nakakaisip, yung iba nga talagang nagtutuloy magpatiwakal. Nakagugulat yun kasi kung minsan titingnan mo naman yung pamilya, parang okay naman kasi kumpleto naman sila. At kung broken family man, nandun naman ang ina o kaya nandun naman ang ama, nandun naman ang mga kapatid. Hindi naman problema kung minsan ng pera. Nakakaraos naman sila at wala namang pamilya ang walang problema. Okay naman sana. Pero magugulat ka dahil mayroong miyembro ng pamilya na bagamat meron siyang kasama ay nakararamdam ng pangungulila at pakiisa. Dahil hindi niya talaga nararamdaman ang suporta, ang pagmamahal ng iba. At nakalulungkot yun. Yun ang parting nakalulungkot doon na siguradong maraming pagkakataon ng isang asawa ay susulyap sa kanyang asawa. Ang magulang ay gusto sanang humingi ng tulong at mag-open up sa anak. Ang anak ay gusto sanang makamusta ng kanyang mga magulang o ng kanyang mga kapatid. Pero pagtingin niya sa kanila, salitang no ang nakikita at nararamdaman niya. And then, magkakabulagaan, may ganito palang problema. Sasabihin dun sa may problema, ano ba naman yung naisip mo? Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Maraming mas malalaking problema. Bakit mo naiisip yan? Bakit mo nararamdaman yan? At bakit mo nagawa yan? Natatandaan niyo yung sinabi natin kahapon? Bagamat may i-offer talaga tayo, walang silbi ang ability kung hindi maipaparamdam ang availability. Walang silbi kung ano yung may i-offer natin sa isang tao kung hindi naman natin ipaparamdam sa kanya na available tayo at willing tayo na i-offer ito. Kaya sana ngayong magpapasko, itong isa sa tingnan natin at pagnilayan. Ano yung nai-offer natin sa ating mga mahal sa buhay? Nararamdaman ba nila ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Dahil ba sa atin nakararamdam sila ng saya? At dahil ba sa atin nakararamdam sila na anuman ang maging problema nila, may masasandalan sila, may maaasahan sila, sapagkat may concern, may pakialam tayo sa kanila? Ito sana mga kapatid, ang hilingin nating biyaya ngayong Kapaskuhan, sapagkat maraming mga napakamalalaking problema ang mareresolba niyan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya. Maramdaman nawa namin ang pagmamahal mo sa bawat isa. Makita nawa namin ang bawat isa ay pagpapala mo sa pamilya. Di naman kami ang pumili sa isa't isa. Ikaw ang pumili ng aming pamilya. At ibinigay mo sa amin ito hindi lamang bilang tungkulin naming ingatan. Ito ay pribilehyo rin na dapat naming maasahan. Isang malaking dahilan upang kami maging masaya. Isang malaking dahilan upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sana maging ganito nga ang aming pamilya. Hallelujah! Hipuin mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah! Konsensyahin mo ang dapat na magbago na siya ay muling babalik sa atin. Palakasin mo ang loob ng mga napapagod na. Damayan mo po ang mga nahihirapan na. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pangalagaan mo ang pamilya. Pahalagahan mo sila. Umayos ka kung kinakailangan mo umayos. Magbago kung kinakailangan mo magbago. Maging pagpapala ka at maging regalo ka sa pamilya mo. Sapagkat iyon naman talagang intensyon ng Diyos para sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, sa bawat panalangin ang atin pong itutugon.
Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway tumulad kay Maria sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga dukha at api, naway makatagpo kay Maria ng lakas ng loob at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatuloy kasama ni Maria sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin. Lagi nawa naming ipagpasalamat ang mga biyayang aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, O Diyos, ang tanggapin, ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikat. Sa iyong dambana ay inihahain, tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawin maulad ang Panginoong Diyos, itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, ang tanggapin, ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihain, tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag.
sa kamay ng mga kamay. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahati sa San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag, alamatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
lalo na ang mga pamilyang narito ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, Itanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama na sila Pope Benedict, Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Manahan, Monsignor Venko, Monsignor Teng, Monsignor Rani, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Mike, Father Ronald, Father Edwin, Father Froy, Father Danny, Father Empay, Father Ray, Father Toti Rustia, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, maging sana kahit sa mga seryosong karamdaman kami po ay may adya
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang pag-asa, kapag-asa, 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 kapag
iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga binig. Tulad ng usa, ang pila'y lulundag, aawit sa gala ang mga bibig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligtasan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.
sa'yo. Hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y itinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyang, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Paalala, ang mga misa natin sa December 24 ay ang mga sumusunod. Meron pa tayong Misa de Gallo sa 24th, ha? Kasi yun ang pang-siyam. May 4 a.m. na simbang madaling araw pa doon, Misa de Gallo. Okay? Pero yung salubong sa Pasko, 24 ng gabi, ito na, 6 p.m. and then 8 p.m. yung panuluyan. Tapos, 8:30 p.m. misa uli. Ginawa po nating dalawa kasi maraming masyadong tao. Okay? So, misa sa lubong sa Pasko, 6 p.m. at 8:30 p.m. 8 p.m. panuluyan. Okay? Sa December 25, araw ng Pasko, ang mga misa natin ay parang panglinggong misa. Wala lang 5 a.m. Mass. Okay? Siyempre, baka mapupuyat tayong lahat, mag-Noche Buena. So, yan po Salamat po. Salamat po sa mga alay ninyo. Salamat sa mga kasama natin online na nagdo-donate through our GCash and bank account. Salamat po sa pagsuporta sa souvenir shop, sa mga nag-alay ng alkansya. Maraming salamat po sa pag-share ng ating mga live masses and reflections. Gayon din ang mga recorded videos natin. Maraming salamat po. Sana po rin suportahan natin ang mga produkto ng Srinilisa na Crown. Gawin natin isa sa mga options natin na pambigay ng regalo. Kasi maganda naman po yung quality at nakapagbibigay pa tayo ng mensahe by means of the t-shirt, sweatshirt, and the riding jersey. Salamat po ng marami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang iaalay po natin bukas, sorry po nakalimutan ko, coffee, sugar, and creamer. Coffee, sugar, and creamer. Tapos po, nandyan din sa labas yung pwede nating tulungan na nagtitinda ng sabon. Salamat. God bless.
Jerusalem. Sa pag-ibig, ang bayan sa iyong bisig, napalusot ng bulaklak na lumalim. Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Sa ngalan ng Ama at ng